Ganyan ba ang asal ng ating Vice Presidente at nag-aambisyong maging presidente? Kuran niya. Baka naman ang boss niya ay umaharang sa bangka ng mga Pilipinong mangingisda o ang mga promotor ng Pogo. Ganyan ba ang asal ng ating Vice Presidente at nag-aambisyong maging presidente? Dito sa Kamara, hindi natin tinatapatan ng kabastusan ang kabastusan. Maling asal kasi yan. Kapag eleksyon, wala tayong iniluluklok na hari o reyna o emperatrice sa pwesto ng kapangyarihan. Kaya nga mayroong budget hearings ay para malaman ng madlang people kung paano ginagastos ng mga opisina ng gobyerno ang pondo ng bayan na ipinagkatiwala sa kanila. Ngunit, nitong nakaraang linggo, inilantad ng Vice President ang kanyang hindi kagandahang asal at kawalan ng respeto sa ating saligang batas at demokratikong republika. Mr. Speaker, mga kapwa ko mambabatas, sambayanang Pilipino, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa anumang negosyo, maliit man o malaki, normal na dumadaan sa pagsusuri ng mga boss ng negosyo ang operasyon at budget ng negosyo. Alam yan ng mga entrepreneur. Saan mang lungsod, munisipyo o barangay, ang operasyon at budget ng LGU ay dumaraan sa pagsusuri ng kanilang konseho. Ganyan po ang proseso dahil tayo ay bahagi ng isang demokratikong republika. Hindi po tayo monarkiya, komunistang rehimen o diktadorya. Ang Pilipinas ay isang demokratikong republika. Kapag eleksyon, wala tayong iniluluklok na hari o reyna o emperatrice sa pwesto ng kapangyarihan. Ang ating demokratikong republika ay mayroong kongreso, judikatura at ehekutibo. Tatlong sangay ng gobyerno na pantay-pantay at binabalanse ang isa't isa. Tungkulin natin dito sa kongreso na busisiin ang panukalang budget ng ehekutibo at ang panggastos ng mga nakaraang ipinagkatiwalang pondo ng bayan. Hindi pera ng pangalawang Pangulo ang Office of the Vice President budget para sa 2022, 2023, 2024 at 2025. Pondo ng bayan yan. Kaya nga mayroong budget hearings ay para malaman ng madlang people kung paano ginagastos ng mga opisina ng gobyerno ang pondo ng bayan na ipinagkatiwala sa kanila. Ngunit, itong nakaraang linggo, inilantad ng Vice President ang kanyang hindi kagandahang asal at kawalan ng respeto sa ating saligang batas at demokratikong republika. Dito sa Kamara, hindi natin tinatapatan ng kabastusan ang kabastusan. Maling asal kasi yan. Sa Maynila, dito sa Kamara, pamantayan natin ang pagiging magalang kasi kaugaliang Pilipino yan. Maling akala ni Vice President na siya hindi maaring salungatin ng kahit sino. Yan ang nasaksihan natin sa budget hearing ng Office of the Vice President. Maling akala ni VP na may kapangyarihan siyang utusan ng Committee on Appropriation na palitan ang presiding officer nito. Mabuti tuwira sinagot ang kabastusang ito sa isang magalang na paraan ni presiding officer. Maling akala rin ni VP na wala tayong karapatang magtanong ng anumang bagay tungkol sa budget ng kanyang opisina. Isang karuwagan at pag-iwas sa tanong ang kanyang sagot. Yan ang nagdudumilat na katotohanan ng nasaksihan natin sa budget hearing. Takot sa mga lihitimong mga tanong ng taong bayan. Sa simula pa lang ng kanyang presentasyon at ayon sa kanyang sinasabi, wala na talaga siyang balak sumagot sa anumang tanong. Sinayang ng pangalawang Pangulo ang pagkakataon na ibida sa sambayanang Pilipino ang accomplishment ng Office of the Vice President. Pagkakataon na sana niyang patunayan sa Kongreso
at sa sambayanan kung sino naging beneficiary ng kanyang mga socio-economic programs. Ang nakakapagtaka sa kanyang budget ng 2023, 2024 at 2025 ay bakit sa National Capital Region lang nakalaan ang mga ayuda programs niya. Bilang chairman ng House Committee on Metro Manila Development, nagtataka lang ako kung saan sa Metro Manila napunta ang bilyong pondo ng socio-economic program sa kanyang office. Nagtataka ako dahil siya naman ay pangalawang pangulo ng buong bayan. Sinayang din ng pangalawang pangulo na ibida sa Kongreso at sambayanan kung ano o kung kanino nakipagpartner ang Office of the Vice President. Sa kanilang 2025 budget proposal, mayroong 977,615 beneficiaries. Nasaan na ito? Totoo ba ito lahat at verified ba? Sabi ng OVP sa kanilang budget proposal, nagkaroon din sila ng 793 strategic partnership noong 2023. Nasaan ang lista ng strategic partnership at mga strategic partnership agreements? At kapag walang totoong lista ng beneficiary, totoong dokumento ng strategic partnership, hindi malayong maghinala ang taong bayan na nawala ang pondo ng bayan para siguro sa darating na panahon. Sa halip na sagutin ng matino ang mga tanong ng Kongreso ay paulit-ulit lang na binasa ang kanyang sagot. At bilang pagtatapos, nais ko lang pong ipaalala sa mga botante at sa Maynila at sa buong bansa, hindi nararapat sa atin, lalo na't siya'y nag-aambisyon na maging Pangulo, ang ayaw magsabi kung saan ginastos ang pondo ng bayan. Sino ba talaga ang pinaglilingkuran niya? Baka naman ang boss niya ay humaharang sa bangka ng mga Pilipinong mangingisda o ang mga promotor ng Pogo. Ganyan ba ang asal ng ating Vice Presidente at nag-aambisyong maging Presidente? We deserve. Nagbibigay din po ako ng pagpupugay sa CHR dahil despite of the meager budget, Madam Chair, ay sinisikap talaga nila no, na matugunan yung mga problema on human rights. Okay, so saksi din po ako doon sa mga mabilis na pag-action nila doon sa mga idinudulog po natin. Lalong-lalo na example po yung mga profiling ng mga teachers natin dati sa Alliance of Concerned Teachers. Okay? So yung unang topic ko po, Madam Chair, ay yung tungkol sa red tagging. I know kaisa po natin ang CHR doon sa against dito sa mga red tagging based doon sa mga nababasa ko po na mga statement nila. Okay? At ito po, no, sinabi na po ng Supreme Court, dineclare niya yung red tagging as vilification, labeling, and guilt by association threaten a person's life, right to life, liberty, or security. No, so yung labeling a person red often comes with frequent surveillance, direct harassment, and in some instances, eventual death. So yun po yung nagiging epekto ng red tagging, Madam Chair. So sinabi ko kanina nakaisa naman ang CHR do sa position ng Supreme Court. Tama po ba ako? Tama po. Yes, at naniniwala din ba ang CHR na ang red tagging is a dangerous and all government officials and agencies should stop such act? Tama po. Well, nakakalungkot, Madam Chair, kasi itong red tagging na ito, hindi lang ito ginagawa ng mga vigilante or mga individual, maging mga state agents. Babanggitin ko na yung NTF, LCAC, some military forces, mga PNP, etc. And even noong panahon ni President Duterte, rampant talaga yung mga kahit na mga officials ay nire-red tag. Lalong-lalo na yung mga organization, like yung organisasyon ng mga teachers, organisasyon ng mga government employees, ay talagang rampant yung red tagging. Okay? So, ayun po, no? Ano po, pwede bang malaman, Madam Chair, ano po yung mga concrete na mga ginagawa po ng ating
commission concerning red tagging na mga incidents. Ano ba yung mga programa na matulungan itong mga red tag, no? Kung mapipigilan ang red tagging sa bansa. So ano-ano po ba yung mga measures, serbisyo, tulong na pwedeng maibigay po ng CHR? Maraming salamat po. Una ho, sa mga kaso na na-file or iniimbestigahan ng Commission on Human Rights concerning red tagging, iniimbestigahan po yan, tuloy-tuloy po yan, and ang isa sa pinaka-importanting ginagawa ngayon ng komisyon ay nagsasagawa ho kami ng national inquiry on the situation of human rights defenders focused on red tagging. Nagsimula na ho kami noong July at patuloy ho yung aming national inquiry dito. Ang layunin po niyan ay siyempre mahinto ang red tagging kung meron. At pangalawa, magkaroon tayo ng konkretong definisyon ng kung ano ba ang red tagging o kung tama ba na red tagging ang term na dapat gamitin. At pangatlo, isa sa layunin nito ay makapagrekomenda ng angkop na batas or measure o kung anumang alituntunin upang matugunan ang problema ng red tagging. Bukod ho dyan, ang ginagawa ho ng komisyon ay meron ho kasi kaming modest witness protection program sa komisyon. So kung meron hong pangangailangan ng security, pwede ho kaming magbigay niyan. Pero sa ngayon, I think wala ho kaming ganito ngayong kaso. And also, kung meron hong risk, yun po, kung may risk, witness protection, and also kung kailangan ho ng support, we also provide legal aid to victims. And also we collaborate with local and international human rights organizations para madokumento ho at maipatupad yung accountability ng mga nag-violate. So, thank you, Madam Chair. So, I understand wala pa rin naman po tayong batas, no? Para talagang ma-put into accountability itong mga nagre-red tag. Lalong-lalo na yung mga government officials, mga agencies, at iba pa. Ito, ma-example ako, Madam Chair, no? Ngayon lang ito, August. So, yung provincial LCAC along with, ito sa Laguna po, Mr. Chair, Madam Chair, 2nd Infantry Division of the Philippine Army ito yung nagkaroon po ng pati ang Department of Education, Commission on Human Rights, TESDA, to conduct seminars in school under the guise of the national security. No, kabilang po dito yung Laguna Provincial Peace and Order Council. So kasama ang DepEd, CHED, tsaka TESDA. So ginagamit talaga lahat ng mga agency nitong mga militar na ang supposed to be seminars ay hindi siya different from ones conducted in the different barangays. So dito po, Madam Chair, sinasabi, kunwari, peace and order, pero dinidescribe po dito ang lahat ng mga legitimate na mga people's organization as mga terrorists. Kabilang na nga dyan yung Gabriela, ang Kilusang Mayo 1, at iba pa, at nire-relate ito, nililink doon sa Communist Party of the Philippines. So with this, Madam Chair, nangyayari itong na mga ganitong mga seminars, na mga red tagging. So syempre ang mga tao na nakakadinig nito, kahit ang mga estudyante o mga kabataan nakakarinig nito. So magkakaroon tuloy ng magiging problema doon sa pagtingin dito sa mga legitimate na mga organizations na ito. So nakarating ba ito, Madam Chair, sa ating Commission on Human Rights? Go ahead, Chairperson. Hindi pa ako familiar, but we are verifying kung ito ay nakarating na sa ating regional office. At kung meron po, iimbestigahan po namin, and we will do appropriate measures and actions po. Yes.
So, hindi po, dampan po ito, no, na nangyayari na nagtatago sa peace and order na mga seminars, pero ang ginagawa ay talagang vilifying, no, at linking, no, yung mga people's organization sa terrorism. Okay? So, siguro ibigay na lang namin yung mga actual na mga incidents, no? May mga nangyari din kasi and even Madam Chair, yung mga union members dito sa officers ng PhilFoods Fresh Baked Products, Fuji Electric Philippines, HKR Philippines, Gardenia dito sa Laguna po ay nakakaranas din po ng red tagging kasi very dangerous ito, no? Ipaglaban mo lang yung iyong karapatan para sa sweldo, para sa karapatan ng pag-uunyon, or yung mga karapatan na dapat na nakukuha ng ating mga manggagawa, ay nire-red tag ka na, no? So, very dangerous itong mga nangyayaring ito. Na-experience nga namin, Madam Chair, kahit kami sa Alliance of Concerned Teachers, yung aming union, na sinasabi ay yung paghingi ng pagtaas ng sweldo ay parang nire-red tag na rin kasi sinasabing ayan yung mga organisasyon na yan na humihingi ng mga pagtaas ng sweldo, mga komunista yan. So talagang talagang ang concept talaga ng red tagging ay talagang nakakapahamak. Kaya Madam Chair, no, sana may magawang bukod sa binanggit ni Chair tungkol doon sa mga ginagawa nila konkreto ay sana ay ano pa ba yung pwede? Kasi ito mga government agency ito, mga militar ang nire-red tag, no? Kindly wind up. So kaya sana po ay maimbestigahan, Madam Chair. Yes. Maraming salamat po. Makikipag-ugnayan po yung aming advisory council nung National Inquiry on red tagging para alamin po at makuha yung detalye ng mga binanggit niyo pong mga insidente. Thank you.